Alejandro's POV. Tinatna ni Alejandro si Danica na nagkakalikot ng kono sa kusina. Anong problema? Tanong niya rito. Nasira yung switch, papalitan ko sana. Sagot nito. Next time, hintayin mo na lang ako ha. Mamaya makuryente ka pa rito. Tabi ka, ako nilang gagawa niyan. Anya dito. Umisod to ng kaunti habang pinanonood siya. Dapat pala matutunan ko na lahat ng mga gawang panlalaki since wala dito si Danny. Para kapag umalis ka, kaya ko mag-repair. Sayang din ang ibabayad ko kay papagawa ko sa iba yan. Lalo na ngayon ang dami-dami ko pa palang dapat isipin. Hindi ko akalaing iniwan ako ni Danny ng katakot-takot na problema. Tiningnan niya ito. Bakit? Akala mo ba? Pababayaan kita? Lalo na ngayon magkakaanak na tayo? Sabi niya dito. Napatitig ito sa kanya. Namula ang mukha niya. Lumihis siya ng tingin dito dahil parang biglang tumambol ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nagpanik nang matitigan siya ni Danica. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Danica's POV. Hindi pa babayaan. Asus! Natatawang sabi ni Danica kay Alejandro. Ikaw pa, napakasumpungin mo. Minsan mabait ka. Minsan naman daig mo bang babaeng nagme-menopause sa kasungitan mo. Umiwas na ng tingin sa kanya. Sabi nga ni Rod, pwede ba? Huwag mong mabanggit-banggit ang lalaking yun. Singhal ito sa kanya. Nagulat siya sa overacting na pinakita nitong pagkainis nang marinig ang pangalan ni Rod. Nagpapaniwala ka masyado sa lalaking yun eh. Obvious naman binibilog lang ng ulo mo. Bakit naman niya bibilugin ang ulo ko? Dahil alam niyang gullible ka. Ha? Ako gullible? Nanlalaki ang matang tanong niya. Kung gullible ako, anong tawag mo kay Alicia? Tinignan siya nito na masama. Natahimik siya. Bago pa mauwi sa away ang usapan nila, tinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Alicia's POV. Bigyan mo ako ng anak, Raver. Hiling ni Alicia sa binata. Pumunta siya sa harapan nito. Gusto ko magkaroon ng anak para panagutan ako ni Alejandro. Nagulat si Raver. Gusto mong bigyan kita ng anak para panagutan ka ni Alejandro? Dismayadong tanong nito sa kanya. Tinaboy siya nito at saka nagmadaling bumangon. Mahal kita, Alicia. Pero hindi ako ganyan katanga para magpagamit sa kalokohan mong yan. Yamot na sabi nito sa kanya. Raver, look. Alam ko naman ginagamit mo lang ako para pagsiloso mo si Alejandro. Okay na ako dun. Masaya na ako kahit paano nakakasama kita. Pero peste para sa kanyang kalokohan, hindi ko matatanggap yan. Kung magkakanak man tayo, sisiguraduhin kong hindi ko gagamitin ng bata para lang sa pansarili mong ambisyon. That's too much, Alicia. Galit na sabi nito at nagmadaling itong umalis. Di niya naasahan na magagalit ang galon sa kanya si Raver. Akala niya, okay lang dito ang plano niya. God, sa sobrang pagmamahal niya kay Alejandro, mukhang mawawala na siya sa wisyo. Bumangon siya, tinanap sa kanyang malit na notebook ang telephone number ni Danica. Nakuha niya ang numero ng babae sa phone ni Alejandro nang hindi nito namamalayan. Tinawagan niya si Danica. Hello? Dinig niyang tarong na nasa kabilang linya. This is Alicia, pwede ba tayo magkita? At sana hindi na makarating pa kay Alejandro ang tungkol dito. Ano pa bang pag-uusapan natin? Hindi ba pwedeng sa phone mo na lang sabihin? Gusto ko mag-usap tayo babae sa babae, mata sa mata. Giit niya. Ngayong hapon iti-text ko sa yung lugar kung saan tayo magkikita. Pagkasabi noon, pinindot na niyang end button ng kanyang cellphone. She won't accept no for an answer. Danica's POV. Napangiwi si Danica. Katirika ng araw, gusto siyang kitain ni Alicia. Ano naman kayang naiisip ng babaeng yon? Tinatamad siyang lumabas pero alam niyang gigirahin siya nito kapag hindi niya ito sinipot. Di pa naman siguro nito alam ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Imposible namang naipaalam kagad yun Alejandro dito. Kahapon lang niya yun nalaman. Pero anong gagawin niya kung sakaling ang alam na nito ang kalagayan niya? Tiyak magwawala ito. Baka umabot pa sa karahasan ng galit ito. Pero hindi niya ito uurungan. Kahit buntis siya, lalaman siya. Subukan na ng babaeng yung kantiin siya kahit tinatamad wala siyang nagawa. Nag-shower siya na mabilis at nagbihis ng simpleng t-shirt at jogging pants. Mabuti di pa naman halata ang tiyan niya. Ni wala pang baka sa nagdadalang tao siya maliban sa pagninihi niya at pag-iintukin. Nag-taxi siya papunta sa meeting place nila. Narana si Alicia nung dumating siya. Coffee? Tanong nito. Thank you. Di na ako nagkakape ngayon since bawal sa kondisyon ko ang kape.
Namula ang mukha niya nang ma-realize muntik na siyang madulas dito tungkol sa kanyang kalagayan. Nagpapalpitate kasi ako dahilan niya. Tumango lamang ito. Nakahinga siya na maluwag ng tila di naman ito napansin ang bahagya niyang pagkataranta. Ano nga ba yung gusto mong sabihin sa akin hindi mo masabi sa phone? Hindi kasi ako pa pwede magtagal kaya nagbabalak na kami ni Alejandro magkaroon ng anak. Nakangising sabi sa kanya ni Alicia. Gustong gusto niya na magkaanak kami, kinukulit na niya ako. Kaya pala ganun ang reaksyon ni Alejandro kahapong malaman nitong nagdadalang tao siya. Siyempre di nito nagustuhan na nauna pa siya nitong nabuntis kaysa kay Alicia na totoo nitong minamahal. Kaya't sana hanggat maaari huwag mo nang pabalikin pa si Alejandro sa bahay ninyo. Hindi ko siya pinabalik. Paalala niya rito. Siya ang kusang bumalik. Dahil naaawa siya sa iyo. Nagigilty siyang mawalan ka ng bahay kapag iniwalayan ka niya. Besides, ayaw niya ring matanggalan ng mana kaya't sana huwag mo nang pahirapan pa si Alejandro. Ikaw na lang kusang umiwas sa kanya. Nahihirapan siya. Ako mahal niya pero kailangan kanyang pakisamahan dahil sa sitwasyon. Hindi ka ba naaawa sa kanya at saka hindi ka ba nahihiya na pinakikisamahan ka rin ng isang lalaki ng dahil sa awa? Tinignan niya to ng diretso. Bakit di mo mismo sabihin kay Alejandro yan? Talong niya dito. Hindi to nakasagot. Napangisi siya. Hindi mo masabi? Bakit? Natatakot ka ba na baka hindi na ng awang nararamdaman niya para sa akin? Pang-babluff niya rito. Naiinis na kasi siya. Wow ha, assuming ka. May sarcasm sa mga matang tanong ni Alicia sa kanya. Umaasa ka magkakagusto sa'yo si Alejandro? Wala namang imposible, hindi ba? Matapang na sagot niya. May paklas sa mga labing na tawa ito. Tinignan siya nito mula ibaba, pataas. Umaasa kang ipagpapalit ako ni Alejandro sa isang kagaya mo lang? Tila nagmamalaking sabi nito. Hindi nga ba't yun ang naiisip mo kaya gustong gusto mo kaming paghiwalay ni Alejandro? Paghiwalayan? Excuse me, wala akong dapat paghiwalayan dahil in the first place, hindi naman naging kayo. Galit na sabi ni Alicia sa kanya. Para yung punyal na gumuhit sa kanyang dibdib. Totoo naman na sinabi niya ni Alicia. Kahit kailan hindi naging sila ni Alejandro, gusto lang niya galitin si Alicia dahil matagal na siyang napipikon dito. So ano palang tawag mo sa marriage contract namin? Ang alam ko, legit yon. Sagot niya rito at para tong natananta. Alam mo naman kung ba't nangyari yun, hindi ba? Hindi ka niya mahal. Wala siyang nararamdaman para sa'yo. Gustong gusto niyang panoorin habang nanggigigil sa inis sa kanya si Alicia. Dayuan mo na si Alejandro, pabayaan mo kaming maging maligaya. Gagawin ko yan kung si Alejandro mismong kusang hihiling. Pero hanggat may pinangahawakan kami marriage contract, hindi ako bibitaw sa kanya. Gusto ko igalang desisyon ng mga magulang namin. Sabi niya rito at nagmadaling tumayo. Nakahinga siya maluwag habang naglalakad papalayo dito. Sa wakas, nasabi niya lahat ng gustong sabihin. Matagal na siya nagtitimpi dito. Makaganti man lang siya sa lahat ng kamalditahan nito sa kanya. Kahit ang totoo, alam niya magagalit sa kanya si Alejandro kapag nagsumbong ito. Kabilang banda. Gigil na gigil si Alicia dahil palaban si Danica sa kanya. Bakit parang may pinagmamalaki na to ngayon? Sa ipinapakitang tapang sa kanya ni Alicia, mas lalo lang siyang nagiging pursigida na mabuntis siya ni Alejandro. Iniisip pa lang niyang kasama ni Alejandro sa iisang bubong ang babaeng iyon. Samot-sari lang naiisip niya. Lalaki si Alejandro. Gwapo at napakalakas ng appeal. Peste, hindi ko matatanggap kapag may ginawang milagrong dalawang yon. Kailangan kong bakuran ng aking si Alejandro pero paano ko gagawin yun na hindi ako nagmumukhang nahihibang ng husto sa lalaking yon? Tinawagan niya si Raver. Alam niya may sama pa rin ito ng loob sa kanya pero never siya nitong tiniis. Kahit ano pang kalokohan ang gawin niya. Hello? Alicia? Matabang nabati sa kanya ng binata. Sorry kahapon, stress lang ako kaya kung ano-anong nasasabi ko sa'yo. Sana kalimutan mo na lang yon. Anyway, tumawag ako para dun sa launching ng mga products ko. Gusto ko kuning brand ambassador si Alejandro ng mga clothing lines ko for men since naging active rin siya sa modeling and commercials noon. What do you think? Kung mapapapayag mo siya, bahala ka. Parang wala sumunod na sagot ni Raver sa kanya. Ramdam niya hanggang ngayon may tampo pa rin to para sa kanya. Raver, pwede ba tayo magkita? Malambing na tanong na sabi niya rito. I'm sorry, medyo busy ako ngayon Kung wala ka na sasabihin, Raver, hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala sa akin. Madramang sabi niya rito, ngunit mukhang hindi to tinalaban ang drama niya. I am sorry, Alicia. Busy talaga ako ngayon. Bye! Pagkasabi noon, nawala na to sa ere.
Inis na ibinato niya ang kanyang hawak na cellphone. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Binabad niya ang katawan sa shower. Sobrang stress na siya at hindi siya makapag-isip ng tama kapag nai-stress siya. Adam's POV. Buntis ka? Shock si Adam habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kakambal at kay Danica. Ibig sabihin may nangyayari sa inyo? Oh my gosh! Isang beses lang may nangyari. Pareho kaming lasing kaya wala kami maalala. Sagot ni Danica. Wala ka maalala? Sigurado ka bang si Alejandro nga ang tatay niyan? Oo naman no, ani Danica. What if ibang lalaki pa na nakabuntis sa'yo? Tinignan siya na masama ni Alejandro. Sigurado ko, biren pa siya na may mangyari sa amin. Sagot naman ni Alejandro. Kumunot ang noon niya. Akala ko ba wala kayo maalala? OMG Adam, ano ba mga tanong yan? Lasing kami na may mangyari sa amin, ibig sabihin, parehong di ginusto ang nangyari, okay? Napipikon ng singhal sa kanya ni Alejandro. Oo na, init agad ang ulo mo eh. Kalma lang. Hey, magiging tatay ka na, okay? Ibig sabihin, magiging uncle na ako. Excited na sabi niya at saka natigilan. So, hindi pa to alam ni na mama at papa? Si Alicia ang inaalala ko. Tiyak magwawala yun sa galit pag nalaman na lagay ni Danica. Ayoko mawala sa akin si Alicia. Sabi ni Alejandro sa kapatid saka tumingin kay Danica. Pero gusto kong panagutan ng bata. Napahagat labi si Danica. Sa palagay mo mapapatawad ko pa ni Alicia kapag nalaman niyang binuntis mo si Danica? Yun nga lang pinakasalan mo siya nakapagtataka eh. Natanggap ka pa rin ni Alicia. Pero yung mabuntis mo, I know right? Mahinang sagot ni Alejandro. I guess deserve niyang malaman ng totoo. Anong kailangan kong malaman? Dinig nilang tanong ng isang boses na nanggaling sa may pintuan. Sabay-sabay sila napalingon. Nakita si Alicia na nakatayo sa pintuan. Danica, hindi mo nilakang pinto? Pabalong na sita ni Adam sa kanya. Alicia, anong ginagawa mo dito? Halata ang tensyon sa boses ni Alejandro nang tumayo at salubungin ang kasintahan. Mukhang may mahalaga kayong pinag-uusapan at ang pagkakadinig ko. Involve ako sa usapang yan. Tanong dito ni Alicia. Nagkatinginan sina Adam at Danica. Alejandro's POV. Tungkol saan bang pinag-uusapan ninyo? Tumayo si Alejandro at nilapitan si Alicia. Alam niyang magwawalang kasintahan kapag nalaman ito tungkol sa lagay ni Danica. Giniyan niya ito paupo. Alicia, maupo ka muna, okay? Sabi ni Alejandro sa nobya. Kahit bukas ang aircon, pinagpapawisan ang kilikili niya. Kilalang kilala na niya si Alicia. Ilang beses niya na ito nagkitang nawala sa galit. Kaya hindi siya magtataka kung mamaril man to ngayon kapag nalaman nito ang noon pa niyang kinatatakutan na sabihin dito. Sa bagay, kahit naman yata sinong babae, magagalit kapag nalamang nakabuntis ang nobyo nito. Alicia, ganito kasi yon. Si Adam. May nangyaring noon pa sana dapat nangyari. Pinandilatan ni Alejandro ang kakambal. Let me say it, okay? Aniya dito. Ano ba kasi yun? Ines ng tanong ni Alicia. Buntis si Danica. Mahinang sabi ni Alejandro dito. Waring dumagundong sa tenga ni Alicia ang sinabi niyang iyon. Ilang sandalitong natahimik saka mangiyak-ngiyak na tumitig sa kanya. Don't tell me ikaw nakabuntis sa kanya. Napatungo siya. My God! Hinila nito ang buhok ni Danica. Napakalandi mong babae ka. Umiiyak na sigaw pa nito. Ang dami-dami ibang lalaki, bakit si Alejandro pa? Inawat ni Alejandro si Adam at si Alicia. Pinagsasampal ni Alicia si Alejandro. Napakasama mo. Tinanggap ko na yung pagpapakasal mo sa kanya pagkatapos bubuntisin mo pa siya? Sobra na to, Alejandro, ha? Ginagago mo na ako. Ginagago niyo na ako. Alicia. Di alam ni Alejandro kung ano sasabihin. Sa kasintahan dahil totoo namang lahat ng sinabi nito. Ginagago na talaga niya ito at natural lang na magalit ng husto sa kanya. I'm sorry, Alicia. Isang malakas sa sampalang muling dumapos sa pisngi niya, tsaka nagmamadalitong tumakbo palabas ng bahay. Sinundan niya ito. Alicia, please let me explain. Ngunit mabilis na nitong pinatakbo ang sasakyan nito. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo para dansundan ito. Danica's POV. Umiiyak si Danica habang nakamasid lang sa pag-aaway nila Alicia at Alejandro. Kahit ayos sana niyang maawa, nakanamnam siya ng awa kay Alicia, lalo pa't pareho silang babae. Kasalanan niyang lahat to, kung hindi sana siya bumigay kay Alejandro. Pero lasing siya at wala siyang malay sa mga nangyari. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat matuwa ka nag-aaway sila?
Kapag nag-aaway sila, may posibleng mag-break sila. Kapag nag-break sila, sayang-sayo ng brother ko. Bulong ni Adam sa kanya. Hindi ba naman ako kasing manhid, ano? Sus, kunwari ka pa. Papabuntis ka ba naman sa brother ko kung wala kang feeling sa kanya? Taas kilid na talong ni Adam sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Pareho kaming lasing. Nung mangyari yun? Oo na, hindi mo na gusto ang kapatid ko. Nakairap na sabi ni Adam sa kanya. Bakit kasi kailangan pa may pag-deny? Halatang halata ko naman na. Oo na, gusto ko na yung kapatid mo. May papapala ba ako kasakali mong gustuhin ko siya? Ayan at kitang-kita naman si Alicia ang mahal niya, oh. Pag-amin niya dito at saka patabog na pumasok sa kanyang kwarto.